Hindi lamang basta larawan ang saod, the fading glimpse ni Victor Cris Silva ng lumang palengke ng tabako na ipinenta sa Oleo, kundi isang kontra-memorya, isang pag-aalsa laban sa puwersa ng paglimot na bumubura sa alaala ng isang mahalagang komunal na espasyo sa historikal at kultural na kamalayan ng tabako. Sa taas na 210 sentimetro at lapad na 170 sentimetro, isang monumento sa kanbas ang likha na nais buhayin muli ang lumang palengke ng tabako na nasunog noong 3 ng Nobyembre 2003 at iharap sa komunidad ang isang walang kapayapaang gunita na nakikipagbuno sa pagkalimot. Sinabi ko yung counter memory ni Silva kasi pinipilit ni Silva itama. So kahit yun may problema yung itama kasi sino ba magsasabi na tama yung kasaysayan? So sabihin ko na lang na ako ay sumasang-ayon sa kasaysayan na pinupush or sinusulong ni Silva na nandiyan naman talaga yung saod. So siguro makakatulong sa amin yung mga taong nakakausap namin sa palengke na pilit nilang ibinabalik, di ba? Sa pag-alaala, sa kahit wishful thinking na ang ganda ng saod noon. Parang kahit binubura nung social forces yung alaala ng saod, merong kaunting sumusulpot-sulpot na mga pagbabalik. Universal ang nangyayaring paglimot sa buong bansa. Sistematiko ang pagkabura ng mga pampublikong espasyo tulad ng mga palengke at lumang gusali ng gobyerno. Sa palusot na kasiraan o kalumaan, nasusundan ng redevelopment ng pribadong sektor. Nakakabahala ang lumalaganap na normalidad ng linyahan na nasunog, biglang nagkamol sa iba't ibang bayan at mga lungsod. Sa buong bansa, ito ang sakit na kumakain sa mga komunidad. Ang ganda at halaga ng ating mga kultural at historikal na pamana ay nireretoke sa hulma na magpapalago sa henerikong turismo, mag-aakay ng mga negosyo at kukondisyon ng lipunan sa mga benepisyo ng gentrifikasyon. Isang agrikultural at komersyal na bayan sa timog silangang dalampasigan ng Luzon ang Tabaco. Bantog ang lungsod sa internasyonal nitong daungan. Pantalan din ito ng mga nagmumula sa islang probinsya ng Catanduanes papasok sa kalupaan ng Luzon. Isang lungsod ng mga negosyo ang Tabaco bilang padyak capital ng Pilipinas, kung saan ang mga pedikabang hari ng lansangan mahihinuwa kung paano nangunguna lagi ang pagkayod ng karamihan upang makaginhawa sa buhay. Sa karamihan sa mamamayan, ang kasaysayan at kultura ay hindi ang pinaka-prioridad. Sa pamamagitan ng saod, sinasabi ni Silva na may halaga ang palengke, kaya kailangan itong gunitain. Hindi siya sang-ayon sa opisyal na pagkansela at paniniwala na walang halaga at dapat kalimutan ang lumang palengke na kanyang kinalakhan. Para kay Silva, natubong palengke at tagalibot ng donut sa kanyang kabataan, isang meka ang Tabaco Supermarket. Sa likhang ito, ipinakita ni Silva ang pagtutol niya sa mga dominanteng biswal na temang isinusulong ng lokal na institusyon tulad ng romantisadong mga mural ng pinagmulan ng pangalan ng tabako, ang pagbalot ng tamis sa pagkadugyot ng padyak, pagsulong ng mga lugar turismo at mga simbolo na gamit sa paglikha ng atmosfera ng lungsod na umaapaw sa pagkakaisa sa pag-ibig, paniniwala at pag-asa. Walang formal na edukasyon sa sining si Silva, katulad din ng karamihan sa artistang tabaknon, lahat sariling aral. Nakapasok ang pintor sa mundo ng kulay at guhit sa pamamagitan ng mga paligsahan sa paggawa ng poster sa paaralan. Sa medium na watercolor siya nagumpisa, hanggang sa mga gawa niya sa oleo, mababakas ang likidong pahid ng kanyang bronsya. Taong 1978 nang magseryoso sa pagpinta si Silva. Ang kinasilayan niya noong artista ay si Rolly Binaday na may pwesto sa loob ng isang lokal na bazar na tumatanggap ng mga komersyal na portraiture. Ito ang karamihan sa sitwasyon ng mga tabaknon na nais lumusong sa mundo ng sining at kultura. Kailangang may pang-araw-araw na trabaho upang masuportahan ang kanilang sining. Kasapi si Silva ng ilang grupo ng mga pintor tulad ng Bicol Artist Tribe, Artist Media and Artworks, Salingoy, Artist Guild of Sorsogon,
at ang Kunstverk sa Hammerfest, Norway. Ang karamihan sa likha ni Silva ay pumapailalim sa ekspresyonismo at lirikal na abstraksyonismo, kung saan kadalasang hinahayaan ng basang pintura na kumalat na parang tina habang nakakabuo ng mga forma at figura. So nang malaman ko na may ginawa si Silva na isang painting tungkol sa saod or palengke ng tabako, nung makita ko yon, sabi ko ito ang unang pagtatangka na isalarawan ang isang wala ng napakahalagang, sabihin nating simbolo ng komunidad or ng bayan. Nakasabit na ng permanente ang saod ni Silva sa Alumni Hall ng Tabaco National High School. Muralistiko ang kalakihan ng espasyong pinaglagakan ni Silva ng kanyang saod. Pumapareho sa nais na epekto sa mga higanting kwadro ng artista ng bayan na si Botong Francisco na gumugunita din ng mga sinaunang gawi at historikal na mga kaganapan. Sa palibot, pinalamutian niya ng mga dinanduang bulaklak, gumagapang na mga dahon, ibon, paru-paro at iba pang buhay ang laylayan ng likha. Hindi ito upang lumikha ng romantikong presentasyon, kundi upang bigyan ng dangal ang lugar ng mahalimuyak na paggunita. Wala na yung yung reference. Wala na yung sinisignify ng painting. So parang binubuo niya through memory, through sa Bicol yung giromdom or pag-alaala. So natural magiging na siyang medyo romanticized kasi yung nandun yung pagnanais niya na maibalik yung dating saod. Ang linya ng tingin sa komposisyon ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa taas, inookupan ng palengke ang kalahati ng canvas. Ipinapakita ang dalawang anggulo ng gusali, ang harapan at likuran kung saan naroroon ang pumupulupot na rampa paakyat sa mga palapag hanggang sa bubong kung saan naroroon ang higanting tangke ng tubig. Nakasilip ang bulkang Mayon sa mga ulap, isang gawi ng mga Bicolnon na pintor upang matukoy ang locus ng likha. Sa ibaba ng ikonikong bundok ng Albay, ang umaalong ulap na hitik ng abstraktong mga palamuti. Isang baroto ng mga mamamangka ang pumapalaot dito sa direksyon patungo sa isang banga ng manunggul. Ibinubunyag ang banal na turing ng mga ninuno sa paksa ng kamatayan at pagtawid sa kabilang buhay. Sa konteksto ng palengke, nagkakaroon ito ng bagong katuturan bilang pagluksa sa pagpanaw ng isang simbolong dati nagbigay buhay sa bayan. Sa kalahating ibaba ng kwadro, idinedetalye ni Silva ang mga personalidad at mga elemento na matatagpuan sa palengke. Narito ang pagkilala sa halaga ng yaman at lalim ng palengke bilang mikrokosmo na sumasalamin sa mga nagbubunong antas panlipunan. Inaamin ng pintor na marami sa karakter na nasa likha niya ay may katumbas sa totoong buhay. Ang estetikong lengguwahe ni Silva ay tumatakbo mula sa lirikal na abstraksyon patungo sa figurasyon na siksik ng emosyon. Sa likhang ito, hindi lamang alaala at kalungkutan ang inihahayag ng ekspresyonismo, kundi maging pag-alsa. Siksik ang komposisyon ng likha tulad ng siksikan noon ng mga tao sa bangketa. Naghahalo ang lahat sa isang lirikal na pagmansya na gumugunita kung paano sa medium na watercolor siya nag-umpisa. Makikita ito sa estilong pagtagos at pagkalat ng mga kulay dala ng basang canvas o masabaw na pampanipis ng pintura. Ginugunita ni Silva sa parting ito ang yaman ng buhay na nagpapatuloy sa palengke, na ang malasakit niya ay hindi lang naman para sa patay na semento. Hinahanap ko talaga yung local. Nasanay na lang ba tayo sa Mayon at Kagsawa na lagi na lamang ganun. Although ginagamit naman talagang simbolo yung Mayon, pero parang wala na bang bagong anggulo na pwedeng makita. So, kaya siguro babalik ako sa una mong tanong na si Silva yung napili ko kasi meron siyang ginawa in sense-wise. Yung parang, yung kamugtakan nga na yung sincerity ba na ano ba yung may aambag ko sa nabago sa komunidad. Kung hihimay-himayin natin ang mga kinalakhang birtud Bicolnon, kasama rito ang pag-alala.
Hindi lamang ito functional na kakayahang magmemorya o magsaulo ng mga numero at kaalaman, kundi tangan ng pag-alala ang pagsadya, paggalang, pagbibigay-pugay. Pag ako ay lumilibot sa bayan, out of the blue, parang laging nami-mention yung saod. Parang wala lang, nagbumibili ako ng gulay, tapos yung tindera, magbabanggit siya. Napakaganda talaga nung lumang palengke, di ba? Parang so, na-realize ko na nandun pa rin yung pulso nandun pa rin yung longing para sa old market. So sabi ko, itong ginawa ni Vic, ito yung nagsasatisfy ng longing na yun. Merong espasyo at pinunan yun ni Vic Silva. So para sa akin, hindi na to sa batayan nung ano ba yung pinakamagandang larawan. Ito yung batayan lamang ng ano ba yung pinakakailangan nung komunidad sa panahon na ito. Nakikiisa ang saod sa paglikha ng ekolohiya ng gunita na nagmumula sa mga maralita, sa mga nasa ibaba, sa naaapakan. Ang ekolohiyang ito ay binubuo ng sining, oral na tradisyon at paglikha ng lugar na isinusulong ng ordinaryong mamamayan sa halip ng mga nasa kapangyarihan. Ang likhang saod ay nagpapaalala sa atin na ang paggunita ay hindi isang layaw kundi isang forma ng pag-alsa, lalo na kung ang mga puwersa ng modernisasyon, urbanisasyon at homogenisasyon ay nag-aambang patagin hindi lamang ang mga gusali, kundi pati ang emosyonal at historikal na mga yaman na nagbibigay sa isang lugar ng pangkalahatang arko ng kahulugan. Sa ganito, ang likhang saod, lampas sa pag-iral nito bilang isang larawang ipininta, ay maaaring maging sindi sa pagsiklab ng sibikang pag-aalala, isang imaheng humahamon sa mga manonood. Sa paaralan man, sa barangay o sa mga galeriya, nasagutin ang sumusunod na katanungan: ano ang nawala sa atin dito? Ano tayo kung wala ito? At sa pagpapatuloy, ano ang ating kailangang gawin? Inaanyayahan ko po kayong basahin ang aking papel sa wikang Bicol sa antolohiyang Suring Sining na ilalathala ng NCCA sa pakikipagtulungan sa Katipunan Journal at Ateneo Art Gallery.